Hello po, good morning po sa inyong lahat. Smiley day po sa inyong lahat. May magandang pag-asa at magandang buhay po tayong tinatahak ngayong taong 2025. Think positive lang po tayo. Nakita niyo po ba itong kasuotan ko? Pasensya na po. Yung mga damit ko pong hindi na po na isusuot, sinisira ko po at ginagawa ko pong pansumba. Tinatahi ko lang po yan sa kamay. Tingnan niyo po, ito pong isa. Ito maganda po tela nito. Mga hindi ko naman na po nasusuot. Kaya pinansusumba-sumba ko na lang po. Tinatahi-tahi ko po. Pinagtsatsagaan ko pong tahiin sa kamay. Yun na nga po, may isi-share po ulit ako sa inyo. Nakapaloob din pa naman po ito sa cranial nerve. Alam niyo po ba, napakahirap pong aralin ng 12 cranial nerve. Napakarami pong iba-iba pa pong parte sa ating ulo. Pero ang pagtututukan ko lang po muna yung tungkol po dun sa 12 cranial nerve. Iisa-isahin ko po yung bawat ano po tawag dito, ano po ng 12 cranial nerve, kagaya nga po ng olfactory. Tututukan ko po yun ng isa-isa kung ano po ba ang meron doon para talaga pong sabay-sabay po nating matutunan ano po ba ang nakaloob sa ating skull. At yun nga po, isa po sana napansin ko din yung pong cranial nerve 10 ay yung pong tinatawag na vagus nerve. Teka muna nga pala po, bago po ako mag-umpisa, nais ko po muna magpasalamat sa ating dakilang lumikha dahil Diyos po ang nagpapagaling, kaya dapat pasalamatan po natin. Yun nga po, dahil sa kapapanood ko po sa TV, nakita ko po na yung pong vagus nerve ay napakalaking portion pala po o suporta o nakapaloob po. Halos siya na po yung buong ano po sa ating katawan. Mula po sa ating ulo, dibdib at yan. Meron nga pala po akong ano dito. Ito, di po ba? Ayan po. Nakapaloob din po yung vagus nerve, yung cranial nerve 10 sa ating pong tiyan. Mula nga po dito sa ating ulo, sa dibdib, yan hanggang sa tiyan. Alam niyo po ba na sa tiyan pala po natin ay meron po tayong tinatawag na section, regions, at quadrants. At tapos nga po, at sa kapapanood ko rin po ng TV, nakita ko po na pag hinawakan po natin yung ating stomach, hindi po siya direktang sasabihin mong intestine na siya or colon na siya. Meron pa po pala siyang fiber sheet na yung po pinaka-fibers natin na pag hinawakan po natin, yung balat pa lang po yung mahawakan natin. Ganun po ka lalim yung ating internal organ. At ito nga pala po yung sinasabi ko po sa inyo na ganito po yung gusto ko pong mangyari, na yung pong nakapaloob po sa ating ulo ay isa-isahin ko pong ise-search muna, tapos po i-print out ko po para po lubusan po nating maintindihan kasi alam ko pong hindi pa po sapat yung aking kaalaman, basta alam ko lang po yun, pero hindi pa po ganun kalalim kasi sa mga napanood ko po meron pa po siya mga neurons tapos po meron pa pong meninges po ba yun? Kaya gusto ko pong isa-isahin sana. Siguro po mga 5 o 7 taon po ay maunawaan ko na rin po ulit to. Kasi 7 years ko nga pong naintindihan ang human anatomy. Siguro po another 7 years, maintindihan ko na po yung function ng ating human anatomy mula po sa insertion, origin at function. Saka na rin po yung movement ng ating human anatomy, po ng ating pong pangangatawan. Para alam po natin kung paano po natin gagawin kapag po tayo ay sinasamaan ng pakiramdam. Di po ba napakahusay at napakagaling? At ito nga po yung quadrants. Meron po tayong tinatawag na right upper quadrant. Dito po iyon sa portion na to. At left upper quadrant sa kaliwang bahagi po. Tapos po, right lower quadrant dito po sa babang bahagi po ng ating kanan, at left lower quadrant sa babang bahagi naman po, sa kaliwang bahagi po ng ating katawan. At ito nga pong right upper quadrant, kung makikita nyo po, hindi po ganun kadali ko po itong pina-print out. Tingnan nyo po, meron po siya talagang kanya-kanyang ito po yung right upper quadrant, saka right lower quadrant, left upper quadrant,
left lower quadrant. Ayan po, kung makikita niyo po siyang ganyan. Portion po siya. Ito po, ang nakapaloob po sa, unahin po natin yung sa right, ano. Ito po yung right lower po ito. Di po ba ano po talaga, mabusisi po ang mag-aral. Talaga pong gagastos sa inyo. Alam niyo po ba na nagpapaprint po ako, gaya nga po niya, bumibili po ako ng mga ballpen, notebook, papel, saka po yung mga sketchpad po. Ayan po. Gaya po nga nito, ito po yung binubuo ng right upper quadrant. Ito po yan, ano po, di po ba makikita niyo po siya. Yan po ngayon, bukod-bukod na po siya. Pinag-isa-isa ko po siyang parte. Pinaghati-hati ko po para lubusan po nating maunawaan kung ano po ang meron sa ating tiyan. At meron pa nga po yung section at regions. Inisa-isa ko rin po yon. Pero habang sinasalit ko pong i-share sa inyo to, nakapokus pa rin po ako sa 12 cranial nerve. Hindi ko po titigilan hanggat hindi ko po naintindihan ang function ng ating cranial nerve, kung saan po ba siya naka-insert, yung nga po tinatawag na insertion, origin, function, at movement po nito sa ating katawan. Kaya, umpisan po ulit natin dito sa ating tiyan. Ito nga po yung nakapaloob sa ating 12 cranial nerve 10. Ito nga po yung cranial nerve 10, yung pong vagus nerve na tinatawag, nakakonect po siya sa ating tiyan. Tingnan nyo po, ito nga po yung right upper quadrant. Ang right upper quadrant po ay binubuo po ng liver. Yun po ay nasa taas na bahagi po, sa baba po ng ating diaphragm sa kanang bahagi. Ito naman po yung stomach, gallbladder, duodenum, at right kidney, pancreas, transverse colon, right adrenal gland. Kaya di po ba, kung makakabisado po natin yan, matututunan din po natin kung nasaan parte po yan ng ating katawan. Sorry po, nilaglag. Yan. Di po ba, yun na nga po yung ating right upper quadrant. Isipin nyo po, kung gaano kadami po yung ating aaralin, ano. Di po ba dito sa right upper quadrant, ilan po yung bumubuo na yan? 8. Kung isa-isahin po natin yan, di po ba may liver? Ano po bang meron sa liver? Ano po bang function yan? Saan po ba naka-insert na ugat yan? Or saan po bang buto nakasuot yung ugat ng liver na yan? Di po ba napakarami? Yan po sana sa katagalan maunawaan at maintindihan din po natin. Sipin nyo po, ano po ang meron sa liver? Kailan pa po natin mararating niya kung hindi ko pa po natatapos yung sa 12 cranial nerve na iisa-isahin nga po natin. At yan na nga po, ito nga po yung sa right upper. Tapusin ko na po. Tapos ito nga po yung sa left upper po. Ang sa left upper naman po ay binubuo din po ng liver, left adrenal gland, stomach, left kidney, pancreas, spleen. May pagkakaiba po, wala pong spleen sa right upper quadrant. Transverse colon, small intestine. Wala din pong small intestine dito sa right upper quadrant. At ano po, yun po tapos po, dito naman po sa ano naman po tayo, sa left lower. Wala na po, mayroon na po. Mahaba-haba na po yung inaano ko. Next time na lang po ulit, Paano po? Muli po, nakapag-share po ulit ako sa inyo. Nagpapakilala po ang eksperyensyadang terapista, Lilet Constantino. I love you all. God bless us all. Bye-bye.